Magandang araw mga kababayan, narito ang Pinakabagong update natin ngayong araw. June 23, 2025, Monday. Alamin natin ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng southwest monsoon o habagat at meron tayong bagong bagyo na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Papasok kaya ito sa bansa? Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. So ngayong araw, ang southwest monsoon pa din o habagat ang siyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Samantala, may binabantayang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa ulat ng Pag-asa ngayong umaga, ang nasabing tropical depression ay namataan sa layong 2,495 kilometers sa silangan ng Hilagang Silangan ng Extreme Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 55 kilometers kada oras, malapit sa gitna at bugso na aabot sa 70 kilometers per hour habang kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Narito naman ang inaasahang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Metro Manila, Calabarzon, BARMM, Soxargen, Davao Region, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dulot ng southwest monsoon. Posible pa rin ang mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na mababa at bulubundukin. Samantala, sa natitirang bahagi ng bansa, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorm na posibleng magdulot din ng flash floods o landslide kapag naging malakas ang ulan. Para naman sa tropical cyclone threat potential sa week 1 mula June 20 hanggang June 26, ito na ang kasalukuyang tropical depression na nasa labas ng PAR. Hindi ito inaasahang papasok ng bansa at patuloy ang galaw nito pahilagang kanluran. Sa second week mula June 27 hanggang July 3, ipinapakita ng mga weather models ang posibilidad ng pagbuo ng panibagong low pressure area sa eastern boundaries ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat low likelihood pa lang ito sa ngayon, may posibilidad na ito ay makabuo ng bagyo sa bandang katapusan ng buwan. Ayon sa GFS model, ang direksyon ng posibleng bagyong ito ay pataas o pa-northward at ito rin ang posibleng magpalakas muli ng habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Gayunpaman, marami pa rin ang maaaring magbago sa galaw at pagbuo ng mga nasabing weather system, kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor at pagantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.